Eto, ayan. Minsan talaga iisipin mo, paano naging attorney ang mga katulad ni Harry Roque? May dunong, may utak, natural, pero kayang lunukin ang kahihiyan at ang tibay ng sikmura para lang sa kanilang mga personal na interes. Sisip-sip sa mga taong o sa taong akala niya ay makakatulong sa kanya. Ang masaklap dito kasi, umamin siya na nabudol siya ni Marcos Jr. Hindi daw totoo ang 31 million. Sabi niya dito, isa daw siya doon sa 31 million. So hanggang ngayon, naniniwala ito si Harry Roque na merong 31 million talaga. You see? Kung talagang normal ka pa, hindi mo gugustuhin magpakatanga, magbubububuhan, at magpagamit. Dahil yun nga, marami ang siguro ngayon ay umaamin na sila ay nabudol. Pero naniniwala pa rin na may 31 million. Hindi po 31 million ang nabudol. Totoong may mga nabudol at maraming nabudol. Pero hindi yan 31 million. Okay? So ang masakla pa dito, yung mga katulad ni Harry Roque nga, mga professional, lawyer, pero nabubudol? Naloloko? Or nagpaloko? Or naniwala na may babalik sa'yo pag nagpaloko ka? Ang saklap. Masaklap po ang buhay ng mga katulad ni Harry Roque. Dahil yun nga, uulit-ulitin ko, may dunong naman sana, pero kayang magbubububuhan para sa kung anumang personal na interest yan. Tingnan natin. Former presidential spokesperson Harry Roque says he was one of the 31 million Filipinos deceived by Ferdinand Marcos or President Ferdinand Marcos Jr. You see, napakalungkot na katotohanan. Kung talagang meron 31 million na naloko at ngayon ay nagsisisi na yung mga yan. Ganon ang mga Filipinos, ganon, paurong tayo na yung tipong habang, anong taon na ba ngayon? 21st century. Pero paurong tayo at napakadaling mauto at maloko ng mga kababayan natin. Dahil take note uulitin ko, kung ang isang Harry Roque ay nabubudol at naloloko, mano pa kaya yung mga taong hindi naman kasing dunong ni Roque, hindi naman nakapag-aral sa matataas na antas. I mean, walang mataas na antas na pinag-aralan. Yun ba yan? Mano pa kaya yung mga yon na konting ayuda lang ay natural na magi-give in na yung mga yan. Pero take note si Harry Roque, nabudol. Umaming nabudol. Di ba masaklap? Sa tanang buhay ko, hindi pa ako nabubudol. Bakit? Dahil ayoko magpabudol. Kasi hindi naman requirement na matalino ka para hindi ka mabudol Ang seste dyan, mapagmasid ka lang, mapanuri ka lang. At kahit papano, marunong ka rin makinig sa mga taong nasa paligid mo. Ang mga katulad ni Harry Roque, ang pinaniniwalaan niya, mga idolo niya at sarili niya lang. Ganun po katindi ang nangyayari sa atin. Ako rin, may mga kilalang professionals, attorney, doctor. At nabudol? Ang saklap. Talaga po, nagpapudol kayo? Imagine yung literal na nabudol ka, nakuhanan ka ng sandamakmak na pera halimbawa. Diba uso yung mga budol-budol gang? At kung ikaw ay nabiktima niyan, talagang napakasaklap. Pero yun nga, biktima ka dahil hindi ka naging mapanuri, hindi ka marunong magmasid. Okay? Wala ka sa tamang direksyon at madali kang or hindi stable yung iyong prinsipyo sa buhay, kaya nagkakaganon kayo. Sabi niya, gaya ng 31 million Filipinos, isa po ako daw sa nabudol. At talagang hanggang ngayon naniniwala ka na may 31 million. Sana inuna mo na wala talagang 31 million. Kukunti kayong nabudol. Okay? Hindi kasi talaga naman totoo yung 31 million na ito. So, at this point, umamin ka na nabudol ka, pero nagmamaangan ka pa rin dyan sa 31 million. 'Di ba? Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Oo,
Totoo naman tayong lahat ay tao lang. Pero, di ba mas maganda na kung walang magpapabudol, yung mga nag-a-attempt na mambudol ay mapapagod at siguradong titigil na mambudol. Kasi kayo nagpapabudol. Choice na ngayon. Sa panahon ngayon, choice nyo na kung kayo ay magpapabudol, kung kayo ay magpapaloko, di ba? Ang saklap, isang Harry Roque na budol ay, por Diyos por santo.